Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Time check here is 22:31 or 10:31 in the evening of July 23. Kaakit ko lang guys, mga 10 minutes pa lang siguro na nagbihis ako from my working uniform to my to my pambahay kasi late na talaga ako natatapos pag summer, so kaya pa bugso-bugso yung ating pagbablog. Dahil it depends on my availability. So now we will talk about the continuation of the topic na nag-viral no isang araw, di ba? I used the video of Ka Eric Celis, yung mga about 5 minutes siguro doon sa kanyang mga binasa sa Viber na meron siyang record. I mean, somebody sent him a very important details of PBBM and Donald Trump meeting. At hindi po nagkamali si Ka Eric ha. Itong mga diniscuss ni Ka Eric na mga dahilan o tatlong mabibigat na dahilan sa pakay talaga ng Amerika sa bansang Pilipinas ay hindi po nagkamali si Ka Eric. Totoo po yung kanyang na-discuss at it happens. Kasi una doon ay diniscuss ni Ka Eric na talo talaga tayo pagdating sa tariff na 20 kasi masyadong mataas yan. Yung pagpataw ng taripa ng Amerika sa mga produktong Pilipino na ine-export sa bansang Amerika. 20% ang ipapataw ng United States. Samantala sila sa Pilipinas, wala, zero. Kaya ang nangyari, di ba, 19-0. So instead of 20, bumaba ng 1%. Kaya lang guys, napakakonte nung 1% or 5% na ibinawas doon sa 20% na unang taripang ipinataw ng Amerika sa produkto ng mga Pilipino. So, akala ng mga maka-BBM na napakalaking halaga na yon o napakalaking bagay. Hindi po nagkamali si Ka Eric sa kanyang explanation. In fact, eto na lumalabas. Nakita niyo sa screen, sino yan? Kaalyansa yan ni PBBM, si Senator Lacson, di ba? Noong kampanya period, kasama nila ito si Ping Lacson dahil kaalyansa nila ito. Ngayon, ito naman dito sa kabila ay sa kaliwa si Attorney Abayon na isa sa mga nag-react o nagbigay ng kanyang educational reaction tungkol dito sa meeting ni PBBM at ng Presidente ng Amerika. Bago natin i-play ang bahagyang vlog ni Attorney Abayon, kasi I would not be playing all the vlogs of Attorney Abayon here sa ating as presentation para naman doon tayo manood direkta sa kanyang channel para makatulong din tayo. If you want the full vlog of Attorney Abayon, napaka-educational ang kanyang explanation, please direct to his channel. Just search Attorney Abayon. He's very searchable. At mag-follow o mag-subscribe po kayo dahil marami tayong matututunan doon. And I am proud to present to you that Attorney Abayon is our kababayan. He's a Waraynon. He is from Pambuhan, Northern Samar. Okay, so now before we play the comparison of the tariff na ipinataw ng Amerika sa mga Asian countries, let us first present the reactions of kaalyansa ni PBBM na si Ping Lacson. Isa ito sa mga nagsabi na lugi tayo, hindi ito makatarungan. So ito po yung kanyang sinabi. Okay, ano ko muna ito ha. Okay, basahin po natin itong kay kay Senator Ping Lacson. Sabi niya, 19% versus zero tariffs is definitely not the most fair deal. It is the worst insult that a host can throw his guest. It is time for us to look for other trade partners. O diba? Akala kasi ng iba, nagsasaya sila o ang iba, akala nila nagsiselebrate sila dahil nakapuntos tayo sa Amerika. Hindi po. Dihado po tayo, talo po tayo. Ang dami na nagbigay ng mga reaction, si Attorney Guanzon, si Ms. Sas, lahat ng mga mabibigat na personalidad nagbigay na talaga ng
reaction. Even ito si Ping Lacson, alam naman natin na noong kampanya ay kaparte nila ito o kapartido nila ito sa alyansa, di ba? Pero bakit nag-iingay, di ba? So maraming mga personality sa YouTube ang mga nagagalit, ang mga nagbibigay ng kanilang himutok dahil hindi makatarungan. So again, ito yung paliwanag ni PBBM ha. Basahin natin. Ang sabi niya, well, that's how negotiations go. When we arrive in Washington, tariff rates were 20. So klarado na kapag dating nila sa Washington, ang tariff natin is 20. So why it came up from 17 to 20 is internal matter with the United States government. So the number that we had to work on was 20. So we tried very hard to see what we can do. We managed the 1% decrease in tariff rates. So diyan sa kanyang pahayag, para bang ang laki na ng accomplishment niya na nainganyo niya si President Trump na bawasan yung 20% tariff, which is 1% lang ang ibinaba. At akala natin, lalo na yung mga loyalista, nagsiselebrate sila kasi parang feeling nila PBBM had done something big to this bilateral meeting. Pero hindi po. Kasi nga, parang nauto-uto na naman tayo. I mean, naisahan tayo doon sa pagpataw ng taripa sa ating mga produkto na ini-export sa Amerika. Akala ninyo na nagbubunyi kayo dahil PBBM had done something good to our country, pero wala po. Even ito nag-react din si Senator JB Ejercito. Ang sabi niya, bakit tila lagi tayong naiisahan? Ayun, naisahan tayo. Sa mga ganitong usapan, sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakampi ang tingin sa atin. Masyado tayong dihado. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ba ang tingin sa atin? Siyempre, hindi maganda yung ating experience with the American people kasi 'di ba ginawa na tayong utu-utu noon, magpapauto pa ba tayo ngayon na nakalaya na tayo doon? So aside from this, ito si Super Ate, 'di ba? 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0% na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo diyan? O 'di ba? Kasi akala nung mga ibang mga loyalista ay panalo tayo sa pagpunta ni PBBM at talagang pinagmamalaki nila the best president, the only tough negotiator we had in the history. Hindi nila iniintindi kung binaliktad ito, halimbawa 1% yung ibinigay natin sa Amerika na discount para sa taripa na ipinapataw natin sa kanila, panalo tayo. Di ba? Pagbaliktarin natin, 0 tayo sa kanila. 0 yung ating mga produkto sa kanila, walang taripa. Tapos tayo magpapataw ng 19% sa mga produkto ng Estados Unidos na ine-export sa Pilipinas. That is the so-called winner tayo. Pero alin ang panalo natin dito sa 1%? Di ba? Wala tayong panalo, only 1%. 1% is very small amount. Pero well, ganun talaga. Hindi siya naging tough negotiator. Actually, naisahan tayo ng Amerika. Okay? So ito po, Canadian, di ba? Itong Canadian, nag-react din. US should offer Philippines fairer trade deal, says Canadian Mugul. So, tingnan mo. Pati ang Canadian nag-react. Dahil hindi naman talaga makatarungan ang ipinataw sa atin na taripa. So para ma-elaborate ng husto kung ano ba talaga ang benepisyo na ating nakuha sa Amerika at sinasabi ng iba panalo tayo, ang sinasabi ng iba ay dihado tayo. So panoorin na natin si Attorney Abayon. Okay, let's do this. Antayin ko po yung comments niyo, babasahin ko po yan eventually.
Ngayon, ang tingnan naman po natin is yung ABC News naman. This is an article from ABC News. Meron po itong brief summary ng mga current interest rates already. Una po yung sa tariffs imposed ng US sa Japan na pababa po ng Japan to 15% from the proposed 25%. Diba? So that is a very big reduction, 10% decrease po. Tapos yung next naman po niyan, after meeting with Philippine President Ferdinand Marcos, Trump said the import tax on products from his country would be subject to a 19%, down just 1% from the earlier threat of a 20% tariff. Okay, so kung makita nyo, again, 1% po sa atin. Plus po pala dito sa atin, 0% yung tariff na ng USA sa pag sila po yung nag-import ng mga products nila sa atin dito. So doon pa lang po medyo unfair, di ba? May 19% sa atin, sa kanila 0%. Tapos ang dami nilang pakinabang sa atin, yung mga EDCA sites. But anyway, tuloy po tayo. So ang next po ngayon, Indonesia naman. So Indonesia also will face a 19% tariff down from the 32% rate. So kung makita po ninyo sa Indonesia po, bumaba by 13% yung binaba. So 13%. Ang laki ng ibinaba ng Indonesia. Pero mo from 32% to 19. So 13 ang ibinawas. Bakit sa atin 1 lang? Is 13% po is 40% ng 32%. So yung tariff rate po na inimpose ng USA sa Indonesia, napababa po ng Indonesia by 40%. Yan lang po yung masasabi ko. Ito, binibigay ko or pinapakita ko po sa inyo yung calculator para at least alam nyo rin. Diba sa atin, 5% lang yung effective value ng decrease. Sa Indonesia, nasa 40% yung binaba ng tariffs nila from the original na 32% dapat. So kahit na po sabihin ninyo na 19% lang din naman sa Indonesia, same sa atin yung final figure. Pero yung binaba po ng Indonesia is from 32%. Diba? Again, that is a 40% decrease po. Sa atin, from 20 naging 19, 1%. That is just a 5% decrease. Tapos kung titingnan din ninyo, yung Indonesia naman, ano ba ang meron yung Indonesia na wala tayo as a country, 'di ba? Tapos dito nga po sa bansa natin, meron pang military sites yung US government via the EDCA sites. Wala namang ganun sa Indonesia. So I think dapat mas naging ano na pa natin yun, naging bargaining chip pa natin yun na merong mga EDCA sites po yung military, yung US military sa atin. Tapos wala po dito yung sa Singapore, but I was able to read in another article na 10% po yung tariff na inimpose sa Singapore. So kung makita po ninyo, Singapore pinakamababa. So ang question ulit dyan, ano ba meron ang Singapore na wala tayo as a country? Of course, ang pwedeng counter-argument dyan, mas malakas yung economy, yung business matters ng Singapore compared sa Philippines. Therefore, maybe they have a stronger trade relation between USA and Singapore. So kung ganun pong status, that is the bargaining chip of Singapore with USA. Pero sa atin kasi, meron din naman tayong bargaining chip, merong mga EDCA sites in-install sa atin. So dapat sana mas ano pa yun ba? Mas na-take advantage. So kung pansin po niyo, inuulit-ulit ko yung EDCA sites kasi kung ako po tatanungin, tingin ko yung EDCA sites po is a very good bargaining chip po sana natin as a country considering the location po natin versus dun sa China, which is another superpower po sa mundo na malapit po sa geographical location ng Philippines. So guys, hindi ko tatapusin kasi kawawa naman. I mean, di kawawa kasi malaking channel na si Attorney. I would advise you to please direct to his channel if you want to watch the full vlog or full explanation to this meet-up of PBBM and President Trump. So totoo yan. I would really agree with Attorney Abayon kasi nga may EDCA sites tayo. Bakit hindi yan ang ginamit ni PBBM para i-reason out niya na, bakit 1% lang? Bakit 5% lang ang ibinawas mo sa taripa, nasa pagpataw mo ng taripa sa mga produkto ng mga Pilipino? Samantala, you have your EDCA sites. Magtatayo kayo ng factory ng paggawaan ng mga bangbang sa Subic. So anong makukuha natin dito kapag parang nadihado talaga tayo, hindi lang parang kundi nadihado tayo kasi una, tama yung sinasabi ni Attorney Abayon, may EDCA sites na tayo. Ilang buwan na ba yung EDCA sites? Taon na yata ang EDCA sites sa atin. Wala tayong nakukuha na benepisyo doon. Why? Libre yung mga visa ng mga military ng US. Malaya silang naninirahan sa Pilipinas na hindi nagbabayad ng tax. Kasi wala rin silang visa. Diba? It's already a disadvantage to us. And then ito, pinayagan na naman natin magtayo ng mga paggawaan ng bang-bang-bang. Alam niyo na guys, yung mga bang-bang-bang, yung mga, alam niyo na, yung mga pang-gera na mga gamit. Diba?
Nag-agree sila at kaya nga tinawag si PBBM na good negotiator, a very tough negotiator. Why? Kasi nauto siya, naisahan siyang mapapayag na magpatayo ng paggawaan ng bangbang sa Pilipinas. O sino ang makikinabang sa pagpapatayo ng bangbang sa Pilipinas? Ang US. Why? Gagawing ano yung ating bansa? Site para sa pagpapagawa ng bangbang para sa mga plano nila pagdating ng panahon sa kanilang mga superpower na mga kalaban. 'Di ba? Sino ang gagawa ng mga bangbang? Tauhan nila, mga American nationals. Meron ba silang visa? Wala. Meron ba silang taripa doon sa pagpapagawa nila ng bangbang sa Pilipinas? Wala. Zero eh. So sino ang nanalo? Tayo o sila? Kaya ang akala ng mga iba na ang tuwa-tuwa sila kasi wow, kaibigan to ni President Duterte pero bakit parang ang pinupuri si Bongbong Marcos? Una, of course, wala na sa power si President Duterte. Kaya wala nang uutuin ang pangulo ng US. Sino ang uutuin? Ito na ngayon. Dahil si President Duterte, di ba, hindi nila mauto, hindi nila mapaikot. Kasi dati, sabi ko nga, si Obama nga minura. Dahil hindi siya sumasang-ayon sa mga kagustuhan ng mga na lagi tayong iiputan. Pero ito, si PBBM, marami talaga dito ang umalma. Kahit yung mga hindi vlogger, mga ordinaryo na netizen, nag-react sila sa 19-0. Ikaw ba naman, may EDCA sites, may mga Afghanistan pa tayo na pinayagan natin dahil sa pakiusap ng Amerika, nakupkupin muna natin, pinapakain pa siguro natin yan. Asa na yung mga Afghan? Diba? Napansamantalang kinupkup natin na wala ring mga visa yon. Asa na yung mga taga-EDCA sites na inaasahan nating makakatulong sa ating rescue and operations ngayong may mga calamities na nararanasan dyan sa Pilipinas. Tahimik. So hindi po ako galit ha. Kaya lang ganito lang ako magpaliwanag kasi Bisaya o Waray kaya medyo high tone. Pero yun po. At meron pa silang pinagbubunyi na harap-harapan daw sinabi ni Trump kay PBBM na the previous president, we don't go along with the previous president. Pero para sa akin, kung panonoorin niyo yung Fox News, kasi nanood talaga ako, pinagtiyagaan ko, ang para sa akin ang tinutukoy ni President Obama yung mga ni President Trump yung mga previous president ng Amerika. 'Di ba? Si Biden o si Obama. Hindi si PRRD. Para sa akin, ganun ang pagkakaintindi ko kasi twice ko pinanood yung Fox News. Fox is F-O-X. Yun po. So anong ikinatuwa nyo dito? Anong ikaka-proud ninyo dito sa meeting na ito? Ang hirap i-flash. Ayan. Anong ikaka-proud nyo dyan? Ayan, malaking insulto para sa parte ng Pilipinas. Akala lang natin tough porket pinuri-puri si PBBM ni Donald Trump. Akala natin best friends na sila. Hindi po. Nauto po tayo. Naisahan po tayo. Yan po yung katotohanan. Diba? So, tama si Ka Eric. Hindi po siya naggawa-gawa lang ng kwento para linlangin tayo. Tama po yung mga pinaliwanag niya doon sa viral video na nandyan na bago pa man si PBBM at si President Trump magharap, meron ng mga binasa si Ka Eric na mga detalye ng kanilang pagpipirmahan ng dalawang panig ng bansa. At yun nga, lumabas nga ang katotohanan. Dahil hindi natin napapayag ang Amerika na bawasan yung taripa ng produkto ng Pilipinas na ina-export sa Amerika na kahit man lang kahit papano maipababa ng konti. Hindi po, 1% lang. So nasaan po yung panalo natin sa 19-0? Sila, malaya silang pumupunta sa Pilipinas ng zero cost of visa o non-visa. Tayo sa Amerika, nagkukumahog tayo mag-secure ng visa, ang mahal-mahal, umaabot na ng 10,000 ang visa ngayon sa papuntang US, tapos ang daming nadidinay. At meron pa isang balita ngayon na ang mga seafarers natin na rutang Amerika, ipinapauwi, dinideport.
Dahil di umano doon sa mga malalaswang video di umano na dala-dala ng mga Filipino. I don't know how true, pero minsan dahilan na lang yan para lang madihado talaga tayo. Diba? Kasi maraming mga seaman, 3 yung seaman na in-interview, wala naman daw silang, at pipilit na pinapaamin or else i-handcuff sila. Diba? Nagpa-handcuff na lang sila kasi wala naman talaga silang iaamin na meron silang mga pornography na ginagawa. So maraming dineport, about hundreds, hindi lang isa, dalawa, tatlo, but hundreds of our seafarers ay ipapadeport o pinadeport na yata o inaayos niya yung deportation. So nasaan hostisya, di ba? Etong mga seafarers natin, nag-apply ng tapat, nag-submit ng tapat na application, dumaan sa butas ng karayom para on board sila going to US. Pero asaan ang katarungan? Nasaan ang justice? Pauuwiin sila for an immediate deportation. So, yun po. Hindi po siya tough negotiator. Weak leader po siya. Hindi po siya tough negotiator. Hindi rin po siya strong leader. Naisahan po tayo. That's the correct term. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko marami na naman dito magagalit dito sa vlog na to. Anyway, bahala kayo dyan, mag-away-away. Basta ako, I am just giving my own reaction, my own opinion bilang isang OFW na alam ko na ang mga remittances ng bawat isang OFW ay nagiging lifeline sa economy ng ating bansa tuwing babagsak ang ating ekonomiya. So maraming thank you and I'll see you again on our next video. Bye!